Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Eto, nako, mainit muli itong ating tatalakayin, mga kaibigan. Masaya! Nako po, talagang hala kayo. Yari tayo. Bakit nyo nilabag ang karapatan ni Arnie Tevez na nakatakda sa saligang batas? Naku po, matutungayan po natin, mga kaibigan, sa ruling ng video na yan at marami pang iba ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nagpapaalala, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganun po lubos po nating maunawaan. Eto na, samahan niyo po ako, mga kaibigan. Sa akin, inilabag ninyo ang kanyang karapatan na nakatakda sa saligang batas. Ito nga isa, hindi naman tumakas. Dati nang nasa abroad so hindi siya tumatakas. Kahit isa, wala pong tumayo doon na questionin. Teka muna, napakinggan nyo ba? Ayaw nyo nga pakinggan. Bago kayo maghatol, pakinggan nyo yung panig. Lalong-lalo pa, unang-una. Alam mo, di ba, meron po mga pagkakataon na opisyal ng gobyerno, nakademanda, tumakas. Kaya sabi nila, flight is an indication of guilt. Tumakas. Hindi lang isa, dalawa, Lacson, saka si Unasan. Ito nga isa, hindi naman tumakas. Dati nang nasa abroad so hindi siya tumatakas. So, madalit sabi, bakit ayaw niyong bigyan ng pagkakataon magpaliwanag bago kayo maghatol? At ang incredible, kaya na sinabi ko kahapon, kahit isa, wala pong tumayo doon na questionin. Teka muna, napakinggan nyo ba yung side niya? Ba't na-recommend? Yung sinasabi nilang, yung pagka-absent ni raw, sinira, biro mo ito, sinira ang dignidad, ang integridad, ang reputasyon. Paano naman nangyari yun? Absent ka lang? Ang dami-dami nag-a-absent sa inyo dyan sa Kongreso at sa Senado. Wala naman kayong ginagawa. Kaya tuloy, ang nangyayari, parang pinipersecute nyo yung mama. Kaya, nagkakaroon siya ng bala laban sa inyo. Ba't hindi kayo maging pantay? Pagbigyan nyo. Paliwanag. O saka, pag nagpaliwanag, nakita nyo na, hindi, mali naman yung mo, walang dahilan, hindi sapat yung paliwanag na yan. Kaya bibigyan ka namin ng kaukalang kaparusahan. Yan ang tinatawag na due process. Sa ngayon, sa akin, inilabag ninyo ang kanyang karapatan na nakatakda sa saligang batas. Worse nga, okay, alright. Yan po, mga kaibigan. At nandito na naman tayo. Talagang masaya. Masaya na naman. At ngayon napakainit nitong ating tatalakayin, mga kaibigan. Makikita po na naman natin sa screen ang dalawang magkaibigan. Itong si Atty. Panelo at ang leader ng terorista di umano na itong si Arnie Tevez. Okay, alright. Shoutout muna at maraming salamat, mga kaibigan, dito sa Isiminay. Ipamanhin muli ang inyong paggamit ng kaunting video clip. Eto, talagang matindi. Matindi ang ika nga po'y bangabanat na naman ito. Marami po nating tatalahin dito pag tayo ay may oras pa. At kung hindi man tayo, ika nga yung oras natin ay kinulang, ay saka
sa kanilang pulit natin na pagbibigyan. Ano po? Sa ibang pagkakataon. But ang bigyan po natin ng highlight dito, ito nga tinatawag niya na ika nga, yung iba na ano pa ulit-ulit na lang 'tong sinasabi ni Atty. Panelo di ba? Kaya kahit gusto kong bigyan ng pagkataon na talakayin yung iba dito ay ayaw ko na. Basura mga kaibigan. Bigyan po natin ng highlight dito, yung tinatawag na sabi niya ay tungkol sa Kongreso. Sinira daw di umano. Sabi niya ay sinira ni Arnie Tevez ang reputasyon, ang integrity ng Kongreso dahil sa kanyang pag-absent, pagliban diyan po sa Kongreso. At ang sabi naman niya, kinokontra niya, bakit naman sisirain ay umabsent lang? Nako po, bibigyan po natin ng diin yan mga kaibigan, at yung iba pang natitira ng mga nandiyan po nakasaad ay bibigyan po natin ng kaunting pagtatalakay. At bago po tayo dumako sa buod, karurok-rurukan, talagang may karurok-rurukan. Ito muna ang porsyon na pag-shoutout na bilang pagpupugay sa lahat po na nagbibigay ng public opinion dyan. Katulad ng aking sinasabi, ulitin ko ulit, kung hindi man ho nabanggit ang inyong pangalan at nabasa ang shoutout ngayon, sa ibang pagkakataon po mababasa natin yan, sapagkat tuwing may upload po tayo ay may portion po tayo dito para sa inyo na mabigyan daan ng inyong public opinion, at baka tayo kulangin sa oras pag binasa po natin lahat yan. Heto, galing po kay Giselle Bantuto. Ito ang sinasabi niya, Giselle Bantuto, shoutout sa iyo, maraming salamat. Panelo, huwag ka nang magsalita, hindi mo yata alam ang ginagawa ng DOJ. Ayan po ay ina-address niya dito kay Atty. Pumelo. Talagang maraming salamat Giselle Bantuto sa iyong public opinion. At ito pa, galing naman kay Mika Kalim. Mike Kalim, I'm very sorry. Mike Kalim, shoutout sa iyo. Salamat sa iyong public opinion. Abangan ng dalawang abogado. Tapasio versus Panelo, kasi parang gusto atang agawan ni Panelo itong si Tapasio sa kaso ni Tevez. Aba, nagagawan po ng trono, ano? Yan ang sikat, diba? Kita mo? Sikat na sikat itong tatlong ito Mga abogado na ika nga po nasubrahan ng talino. Ganyan ang sikat mga kaibigan. Kumusta po kayo? Pasensya na po kung natalakay na natin ito. Sapagkat ang dami rin po na nagbibigay ng public opinion, naharangin po natin ito. Na ika nga po huwag tigilan. At ika nga po nang sa ganun po, ay yung mga sinasabi niya ay bigyan ng kaunting pagkakataon natin na masalungat mga kaibigan. Data po at sa puntong ito, yan po ang purpose natin mga kaibigan. At ito nga po, maganda naman na resulta na anday pong nakikipagsabayan sa atin diyan po sa comment section na nagbibigay po sila ng kanilang mga salude. Okay, heto. Madaming sinabi. Talagang matindi. Nasubrahan talaga ng talino mga kaibigan. Smile muna tayo habang tayo nagtatalakay po. Talaga matindi. Nananaginip. Talaga nang gising. Dito muna tayo dumako. Kasi sinasabi niya na itong kanyang kaibigan ay ika nga po'y hindi binigyan ng karapatan sa takda po ng batas na ika nga po'y sinasaad. Hindi binigay sa kanya ang karapatan. Alaga nga, sabi nga ng mga kaibigan natin, ito ay isang ulyanin na Parang ulyanin kung tawagin. I'm very sorry kung nasabi ko yun. Sapagkat yan din po ang pananaw sa iyo ng tambayan. Nandiyan po sa comment section. Paulit-ulit na lang sinasabi itong karapatan na ito Natakda ng karapatan. Mga kaibigan. Basura na ito Siguro last na topic ko na ito. Na ika nga po sinasabi kong karapatan na ito. Dahil lang bis ko nang inuulit ito. So bakit inuulit-ulit pa rin niya tuwing siya po ay harap sa kamera ang karapatan na sinasaad po sa batas daw. Lumang tugtugin na yan. Huwag mo kaming gamitin
sa mga ganyang mga karapatan, ha? Kami ho ay nandito lang, nakamasid sa iyo, ha? Kung patuloy mo pa rin kami lilituhin, ay patuloy din kaming magmamasid sa iyo para ika nga po magising ka sa katotohanan. Inuulit ko po, disclaimer, tama nga po, na lahat po ng abogado ay hindi tama ang sinasabi. Hindi lahat, ha? Mayroon pong abogado na talagang nililihis ang isyo. Kayo na po ang magsabi kung sino yon. Nasa harap nyo! Alagang nananaginip, lagi nang gising. Heto, dito naman, hindi daw tumatakas ang kanyang ika nga po kaibigan na si Arnie Tevez dahil ang nangyari daw po ang ika nga po Digamo case, nangyari ang pinaslang itong si Governor Digamo at marami pang iba na nadamay na nanghihingi ng ayuda. Ito pong kanyang kliyente. Hindi kliyente, ang kaibigan na leader ng terorista ay nasa ibang bansa. That's why pinaninindigan niya. Na pinaninindigan niya na hindi po ito tumatakas dahil siya po ay nasa ibang bansa na noon nangyayari ang Digamo case na napaslang ang marami. Kasama po si Governor Digamo. Mantakin mo, matalino! Hindi natin kaya ang kredibilidad dito. Hindi nga tumatakas, di ba? At gumamit pa ng ibang tao para ihalin tulad, di ba? Hindi man lang naisip niya na iba ang case nitong dalawang binabanggit niya na ika nga po ay personalidad. Lacson and Nunasan, huwag mong gamitin. Iba ang katauhan niyan at iba ang naging katayuan sa kaso, mga kaibigan. Yan po ang tandaan natin, mga kaibigan. Anong oras na? Atay ko lang sa oras. Yan po ang pakatandaan natin, mga kaibigan. Kapupulutan ba talaga ito ng aral? Diyos me, masaya ito. Talagang matindi, di ba? Noong nangyari po ang Digamo case, maliwanag, sa sabaw pa na mainit, ay wala po sa bansa itong kanyang kaibigan na si Mr. Clean. Nasa ibang bansa po, paano nyo po sasabihin na ito ay tumakas? Tama, di ba? Okay, hirap sa atin, hindi tayo nag-iisip Siya ang may isip, tayo ang walang isip. Talagang parang grade 1 lang Parang grade 1 lang isip, di ba? Abay, kung iisipin mo nga, pwede pala tayong magpapas lang, di ba? Isang senaryo, mga kaibigan, pwede palang gamitin sa korte yun. Eto, maliwanag. Ay, nakakuha tayo ng ika nga po ay aral dito. Pwede itong gamitin sa korte, yung sinasabi niya. Sapagkat abogado to dapat paniwalaan po natin. Abogado to di ba? Paniwalaan po natin yung sinasabi niya. Ito ang senaryo. Isang senaryo lang po, hindi sinasabi natin totoo. Halimbawa, gumawa po ako ng kaso. Nandyan po ako sa ibang bansa. Inutos ko lang po doon sa Pilipinas na mayroon akong ipapapas lang. Gamit ang aking pera, babayaran ko. Isang senaryo po ito, hindi totoo. Disclaimer lang. Ngayon, nangyari na po, may pinaslang dahil sa utos ko, nasa ibang bansa ako. Mga kaibigan, pwede pala na makalusot tayo sa kaso, mga kaibigan. Dapat po tayong maniwala dito dahil ito ay abogado. Dahil yun po ang pinupunto niya dito sa sinasabi niya na hindi tumatakas si Arnie Tevez. Dahil nangyari po ang krimen ay wala dito sa Pilipinas at nandoon po sa ikangapoy ibang bansa. Maliwanag nga naman, mga kaibigan. Paniwalaan po natin abogado to. Sige, gawa tayo ng krimen. Waga, masama yun. Ang gusto ko pong ipunto dito, tama ba naman yun? Mga sinasabi na yun sa legal battle. Magagamit ba naman talagang rason yan? Diyan po pagdating sa korte, mga kaibigan. Dapat ba natin tangkilikin yung mga ganun salita, mga kaibigan? Ako'y nagtatanong lang po. Balikan nyo po yung sinasabi niya. Hindi tumatakas si Arnie Tevez dahil talaga nangyari na ang krimen. Ay nandun siya sa ibang. Dati na siyang nasa ibang bansa. Talagang matalino, di ba? Kapupulutan ng aral ito di ba?
Parang grade 1 lang, dahil pang grade 1. Diba? Ginagago tayo, diba? Nakala naman tayo, maniniwala tayo. Diba? Ayun ba naman ay katuwiran ng isang abogado na pwedeng idahilan na kapag ika nga po sa ganyang sitwasyon, katulad ng sitwasyon ng kanyang kaibigan na si Arne Tevez, ay sa kanyang pagtanggol ho, ay ginamit po yung pagkakataon na nasa ibang bansa na dati, kaya hindi pa pwedeng pagbintangan at tumakas. Hindi nga naman. Maniwala po tayo, abogado yan. Hayaan nyo po. Maniwala na tayo. Bakit ayaw nyo kasing maniwala? Ako nga naniniwala na. Ayoko na nga rin maniwala. Ay ayaw nyong maniwala eh. Paano pa ako maniniwala sa kanya? Diba mga kaibigan? Talagang ayaw nilang maniwala eh. Okay mga kaibigan, ay siguro ho ay nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito at pahiwatig dito sa ating binigyan ng diin na yan. At ito, bilisan na natin, baka tayo talagang kulangin ng oras. Ito ang ating tatalakayin pa. Ang sinasabi niya diyan, na kinukontra niya ang sinabi, ang pahayag ng DOJ, ang pahayag ng Kongreso. Talagang todo tanggol eh. Todo tanggol dito kay Arne Tevez, di ba? Abogado pa ito si Arne Tevez? Hindi naman, di ba? Nag-aabu-abogaduhan lang po, mga kaibigan. Anin ko tayo, kahit tayo ay magpuputak, tayo po ay isang maliit na vlogger. Siya po naman ay hindi natin malaman kung ano ang posisyon nito dito po sa kaso ni Arne Tevez. Karambola, di ba? Parang ika nga po'y bula na pagulong-gulong na walang patutunguhan. Sapagkat hindi po natin malaman dito kung ano ang talagang tunay na katayuan nito sa kaso. Pero alam po ng taong bayan, in fairness naman. Alam ng taong bayan din na ika nga po'y ang katayuan nito sa kaso ay nakikisaw-saw lang, mga kaibigan. Tungkol po dito sa kaso ni Arne Tevez. But bueno, ito po. Puntahan po na naman natin ito. Matindi ito eh. Binabaliwala niya ang pag-absent. Sapagkat sabi niya, ay sinasabi nila na itong si Arne Tevez ay nilabag ang reputasyon, integridad ng Kongreso. Talagang ika nga po sinira ang gusto niyang ipunto. Kinukontra niya po yun. Yung mga ganon na ika nga po nasasagap niya na tunay na balita. Bakit niya kinukontra? Bakit nga ba? Kasi binabaliwala niya eh. Ay kahit ang gusto niyang ipunto dito, kahit anong gawin ni Arne Tevez, na wala ho diyan sa Kongreso, na liban ng liban. Ang pananaw niyo po, sa sarili niyang pananaw, ay okay lang daw po yun. Walang problema. Ay sinasabi maliwanag, di ba? Sinasabi niya na absent lang naman eh. Absent lang naman eh, sabi niya eh. Ay tama nga naman eh. Absent lang naman, bakit yung pupunahin diyan sa Kongreso, mga kaibigan? Tama na naman to, pagbigyan na natin ito, tama na naman. May tama sa utak. Di ba? Talagang pinaninindigan niya na tama ang ginagawa nito ni Arne Tevez na ika nga po umabsent diyan po sa Kongreso. Ano daw masama nun? Ay umaabsent lang naman. Ang dami daw umaabsent diyan sa Kongreso. Mantakin mo. Na ika nga po ay ibig sabihin niya normal lang yun eh. Hindi ba napasok sa kukuti nito na iba ang pagiging absent nitong si Arne Tevez? Ilang buwan, mantakin mo mga kaibigan, dihadong-dihado dito at kawawa ang taong bayan. Bakit ko nasabi yan? Totoo po yan mga kaibigan. Nandiyan ng mga ebidensya. Nung ito po ay nasuspende ng ilang buwan, 2 beses masuspende ng ilang buwan, mga kaibigan, sa kanya po pagsuspende ay patuloy po ang sweldo, mga kaibigan. Sino ang nagpapasweldo dito kahit isang suspende na hindi nagtatrabaho bilang isang congressman noon? Ang taong bayan ho, mga kaibigan. Ang taong bayan, mga kaibigan, ang nagpapasweldo dito sa isang congressman na ito noon
na ikangapoy ang supli niya ng pagsisilbi na binuto siya ng taong bayan ay kalapastangan di umano. Dahil meron tayong ebidensya na pinagbabatayan, kaya nasasabi kong kalapastangan, mga kaibigan. Hindi ba tumatatak dito sa abogado na ito yung mga gano'n na katanungan? Taong bayan na nagpapasildo dito, na suspende, hindi nagtatrabaho. Bakit sasabihin niya pa at kakampihan? Ay umaabsent lang naman. Paano mangyayaring sinisira niya ang integridad? At ikangapoy kung ano man ang nilabag niya diyan sa Kongreso na maliwanag po. Kahit sino pong umintindi nito ay kayang intindihin po. Kahit yung ikangapoy medyo ang isip ay hindi ganun katalino, ay kaya pong intindihin to. Bakit hindi mo ito naiintindihan? Lolo Pumilo, abogado ka, matalino, o sadyang nagbibingi-bingihan ka lang? Sadya mo lang nililihis ang isyo. Talagang proud na proud ka pa, ay umabsent lang naman, yan ang katanungan mo, yan ang pinaglalaban mo. Bakit sasabihin nyo na ganon? Talagang tututanggol ka na mo, absent lang naman. Pambihira ka, taxpayer ang nagpapasulo dito. Karapatan ng taong bayan, pansinin ito. Dahil ito po, taong bayan na nagpapasildo sa pamagitan ng buwis, mga kaibigan. Huwag mo sabihin, ang may hirap ay hindi nagbabayad ng tax. Huwag mong sabihin yan, diyan ka nagkakamali. Kasi yun din ang gusto mong ipunto dito Ang mahirap, katulad kong mahirap, naggagasolina ako. Bumibili ako na ikangapoy anuman kailangan ko sa akin sarili. Nagbabayad po tayo ng tax diyan. Sigarilyo may bayad. Hindi ko pinupromote yan. Naulitan ko lang kung isang halimbawa. Kumain po tayo sa Jollibee, may bayad. Magpagasolina tayo. Kung tayo may traktura na ginagamit sa bukid, bumili tayo ng gasolina, may tax na po yan. Yung mga tax na po yan ay pinapasildo natin ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kahit karapatan po natin mag-ingay. Ganun na lang ba? Login-logi, taong bayan, logi negosyo. Isang terorista, dating suspendido, pinapasweldo ng taong bayan na hindi nagtatrabaho. Isang congressman pa. Mantakin mo, mga kaibigan. Ganun na lang ba yun? Dapat bang tangkilikin yung mga ganyang pinapaliwanag nitong abogado na ito na kailangan hindi napansinin ang kanyang pag-absent? Kasi yun ang gusto niyang ipunto Diba, mga kaibigan? Tawanan po natin ito. Mukhang katawa-tawa Diyos mio, mahabagin. Diyos ko po, Rode. Talagang heto. At hanggang dito lang muna tayo, mga kaibigan. Alam ko yung madami pa diyan. Madami pa sinabi niya diyan. Ay pawang mga basura. Huwag na natin bigyan ng pagtatalakay. Ang importante, bahalaga po, dito sa mga naipahatid ko sa inyo na yan ibang public opinion. Yan po ay doon sa mga sinasabi niya na kinukontra po natin sapagkat hindi kung susuriin po natin, nililigaw po tayo ng landas nito. That's why nagsusuri po tayo para hindi po tayo maligaw ng landas. Wag po tayo magpapadala. Maraming ganyan lumalapit na ikangay waring maapon tupa. Lalong-lalo na sa taong bayan. Pero iba ang adikain, mga kaibigan. Inuulit ko po, marami po nagtatanong, hindi po ito abogado ni Tibes. Nag-aabu-abogadohan lang. Ang alam ko po, ay itong si Attorney Panilo. Attorney Tapasio, ang legal counsel niya, ni Arne Tibes. Kaya ito po, ay hindi ko alam. Sa bagay, hindi ko pa alam yung kanilang usapan kung magkano ang bayaran. Sapagkat sinisingil niya po itong si Arne Tibes. Maliwanag po sa video doon sa mga upload ko dati na na-upload ko na. Naniningil siya namumroblema nga. Hindi niya masingil Hindi ko lang alam kung anong usapan nilang dalawa. Abogado na lihim. Abogado na may hidden agenda silang dalawa. Maliwanag po, naniningil Maraming salamat, mga kaibigan. Nako po. Hanggang dito na lang tayo. Pagpalain po tayo lahat. Diyan po sa comment section. Sabay-sabay po nating magbigay ng public opinion. Eto, maraming salamat.
pagpalain po tayo lahat. Bye-bye.